ni San Juan. Unya, ang tanan na mauli, apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tao, umilingkod siya, ug nanudlo kanila. Ang mga magtutulo sa balaod, yung mga pariseyo, nagdalag usa ka babay, ngay sakpan nga nanapaw. Ung siya, gipatubangan nilang tanan, mingon sila kang Jesus. Magtutudlo, kining babayhana, hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moses nga ang magbuhat sa ingon, kinanglan batuon ang tud mamatay. Karon, ug unsa may imong ikasulti. Gisulti nila kini aron pagbiti kaniya, ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo sa Jesus ug misulat sa yuta, kidamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila, didto og nangutana nituyhad sa Jesus mingon kaniya, bisan kinsa kaninyo na wala makasala, maipaunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila, sa resulta ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa. Una ang mga tigulang, nahibilin sa Jesus ug ang babay nga nagbarug gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug mingon kaniya babay, hain naman siya. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala sir. Siya mitubag. Kung mao ka na, sa Jesus mingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Aliban lingkod? Nabusog na mo? Thank you, Lord. God is good? All the time? I-on ninyong electric fan. So, karon, before ko mag-bless sa inyong mga religious items, ang muhatag sa may katikisam. So, I hope na katikais mo kaganina, dako kay na og impact sa atua. False knowledge is very dangerous than ignorance. Ano to? False knowledge is very dangerous than ignorance. Hello, my test. Mingon si Father Sikia, mo ni yang giingon, ako professor ni sa Ministry of Exorcism. Siya mo'y nag-guide sa tibok mga exorcist sa tibok Pilipinas, kini si Father Francisco Sikia, no? Classmate sila ni Bishop Abet Uy, no? Ningon siya, this is the grand strategy of Satan in today's modern world, to make man believe that he does not exist. Para tayo ay hindi na magpe-pray. Para tayo, relax na tayo. Pero yung kaaway natin ay nag-overtime na. Yung in-exercise ko kanina umaga, na-trap siya sa isang kwarto. Bakit na-trap siya sa isang kwarto? Dahil kinopya yung mukha ng nanay niya. No? Tinatawag yung doppelganger. No? Kung alam lang ninyo yung mga storya, yung mga experiences natin dito, ma-amaze tayo. Dahil buhay na buhay ang Diyos kasama natin. At yung mga launa imidya, magpatuloy ako mag-exercise. Marinig niyo po yung mga hinaharas talaga. Kanina, di ba? Sumigaw. At alam niyo ba na ilang oras na yon, laging may sinasabi, disturb sila doon sa loob, no? At ngayon, naka-receive ng communion, normal na, no? Nasaan na ba yon? Nasa labas, no? Hindi na ba bumalik? Pabalik-balik yung demonyo eh. Pero kung ma-unify na yung pamilya, yun ang simula. Sa doubling retaliation nila, babalik na naman sila para ma-discourage sa pamilya. Pero kung magkaisa yung pamilya, ma-torture talaga sila. Torture na torture yung mga demonyo. Hindi sila lalaya sa God, pero their test will become their testimony in the future. Kahapon, meron akong pasyente, mga 13 years old, babae, Diocese of Talibon din. Nung nabasa ko yung script niya, yung narrative niya, grabe yung kanyang hatred sa kanyang tatay. Dahil merong iba yung tatay niya. 3 years old pa sila, 3 years old pa siya, iniwan na sila
sa kanilang nanay. Siya, sa kanyang nanay. Mag-isa lang siya eh. At nung ini-exercise ko, nakita ng tatay yon, no? At nung ang exercise makasagawa ng imperative question, tinanong ko yung demonyo imperative dahil makakuman ang exorcist sa mga demonyo. When you start possessing her body, when she was 3 years old. 13 years old or 12 yung bata. Dahil 6 yung in-exercise ko kahapon. No? 6 po. Ngayon, parang 6 din. So, hanggang alas 5, alas 6 pa ako matapos. And then, huwag kayong maniwala na sasabihin ng iba, mahal daw yung pa-exercise si Father Darwin. Wala pong bayad. Tanungin niyo po sila, humingi ba kami na? Wala po. Bungag singot radyo din ni anak ko. No? I enjoy serving the people of God because of the love of God to us. Sana mapuno kayo ng kasiyahan po, hindi kayo mawalan ng pag-asa. Ilang Diyos po ay araw-araw nagbigay natin ng marami pong biyaya. Sana po makita natin. Amen? And then, sana po hindi na kayo mag-reply kung mag-communicate ako sa inyo. Hindi na po ako mag-personal private message po. No? Yung iba nga mag-message sa akin, hindi ako maka-reply. No? Huwag kayong maniwala po, marami na pong naloko. Marami na pong na-receive ng mga taong ito gamit yung pangalan ko, gamit yung picture ko. Magtaka na kayo, magme-message sa inyo, no, hihingi ng panggasolina. No? Kahapon may na scam. Binigyan nila ng 1,000 pesos dahil si Father Darwin daw naghingi sa kanila dahil pupunta sa Buena Vista, Bohol. At pupuntahan ko daw yung bahay nila. Mag-ready na kayo, magtipon kayo dyan, at pupuntahan namin kayo. Wala namang Father Darwin na punta doon. Wala na akong schedule sa Buena Vista. No? At kahapon, doon lang ako sa Kalapi dahil yung tatay-tatay ko sa Kalapi, na-assign ako nung seminarista pa ako doon. So, 95 years old yung tatay-tatay ko doon. So, binibisita ko. So, kalukay like ni Tatay Digong. No? Yung kahapon ba? No? Sabi ko, akala ko nasa Netherlands ka. Nandito ka pa lang sa Kalapi. Kalukalike kita Tatay Digong, no? So, 95 years old. So, wag kayong mag-response kung mag-message ako sa inyo. Dahil hindi po ako yon, no? At nung tinanong ko yung demonyo, nabully yung bata, grabe yung kanyang loneliness. Sabi ng mga demonyo, Darwin, we protect her. Don't cast out. Don't liberate us from her body because we protect her. She is mine. No, she is mine. No. Don't expel us from her body. She is mine. No. Patuloy. And then dahil walang nagmamahal sa kanya, Darwin, kami lang. Kami lang. At doon sila nagsimula sa kanilang paralan, no? So, yung mga revelation ng mga demonyo, kahapon pa yun ha. Kahapon pa po yun. So, ngayon, meron pa yung 6. At kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. No? Kung sisigaw na yung mga demonyo, meaning to say, they are full of fear. Ano yung mga demonyo? Full of fear. Kayo din may takot. No? Bakit? No? Liwat tas demonyo. No? So, increase your faith, not your fear. Because when you increase your fear, you feed the demons. Pinakain nyo yung demonyo. Ang taba ng demonyo sa inyo. Healthy na healthy. So ngayon, anong gawin natin? Increase your faith and you starve the demon. No, ginugutom nyo yung demonyo. Amen? At sana po ay gagamitin ninyo yung mga prayer sa simbahan po. Yung manual ni Father Sikia, prayer ng simbahan po yan. Malaking tulong po yan sa ating lahat. Alam nyo ba na bago ko matulog, magsagawa ko ng deliverance. Ang sarap ng tulog ko. At then, kukuha ko ng oil, sagawa ng consecration of senses. Yan talaga yung ritual ko araw-araw bago ako matulog. Protection, and then deliverance, and then cleansing prayer. Rosary, of course. The rosary. And then, sa lahat ng mga pagsubok sa ministry ay nalampasan naman natin. No? Ang daming pagsubok po sa ministry ito. At maraming mga kasamahan ko nasasabi, huwag kang na mag-focus dyan.
Delikado yung buhay mo, Darwin. Hinaharap mo na yung demonyo. Tumigil ka na dyan, Darwin. Yung mga kasamahan ko pa, na? Alam nyo, ang nasa isip ko, naawa ako sa mga poses. At sabi ko, okay lang, kung anong mangyari sa akin. Basta, ginawa ko ang dapat kong gawin. No? So, kung namumuhay pa ako sa takot, at yung mga appointed exorcist nung una, magpaturo sana ako. Pero wala naman silang experience, wala silang maturo. Appointed lang, hindi practice, walang practicum, walang experience. At marami nang hinatid sa parokya ko, diakono pa ako. Doon, binili ko na yung mga aklat ni Father Sikia, Father Kabading, no? At pumunta ako sa mga laigo na active, sila Brother Windel, Dr. Ditching. Doon ako nagpaturo. Dahil wala talaga akong alam. At dahil nagpatuloy tayo with the grace of God hanggang ngayon, umabot tayo ngayon, nagkakilala tayo. No? Marami akong natutunan araw-araw na sinishare, mga experience namin. Alam nyo, yung mga well-documented po yon, yung mga ini-exercise natin. Meron tayong mga narrative reports. Yung case officers natin, kasama natin doon, yung mga babae, dahil sila, i-take down nila yung mga nangyayari doon. Meron din tayong actual video po. Almost 500 videos na siguro. Bumili tayo ng external dahil nasira yung laptop. Bili tayo ng external para ma-preserve natin. So, well-documented yan. Hindi lang ako mag-isa doon. No? Yung team natin, and then yung pamilya din. Kung nandito yung pamilya, papasukin ko. Nandito yung nanay, nandito yung tatay, para makita nila. No? Ang buhay, hindi lang kami ang makakita. No? So, kung kami lang makakita, kami lang ma-inspire. Kami lang yung tutubo yung pananampalataya namin. So, ngayon, ang dami na po yung mga pasyente natin, yung pamilya nila, magsagawa na ng prayer of deliverance. At tumubo po talaga spiritually. Hindi lang po sila, pati na din yung mga distant relative nila na naka-learn na din sa mga experiences ng mga hinaharas ng demonyo. So ngayon, ang point ko, bakit ko sinishare yan, huwag kayong mawala ng pag-asa po, kahit mag-isa lang po kayo. Kahit dinidiscourage na kayo sa mga close friend natin. At sinabihan ko yung isang pari na nag-discourage sa akin, Father, alam mo lang, ang pain and ang trials and suffering ng isang possess, hindi mo yan masasabi. Hindi mo yan masasabi. Pwede ako titigil sa pagka-CFD ko, yung debate sa ibang sekta. Huwag mo lang ako patigilin sa ministry ni Kristo. At meron ding isang matandang pare, no? Sinabihan pa ako, itong ministering Darwin, no? I-share ko lang sa inyo yung mga karanasan ko. Itong ministering Darwin, ay natatakot na yung mga tao. Kung natatakot, bakit nandito kayo? Dumami pa kayo, di ba? Dahil yung mga pare ay takot. Like father, like son eh. Kung hindi tayo tatayo at we never increase our faith, wala tayong matutulungan po. Kung nanaig pa yung takot sa puso ko, hindi tayo aabot nito. Hindi tayo magkakita ngayon. Salamat sa Diyos, no? With the grace of God, hindi ako sumuko, hindi ako huminto. Naabot tayo ngayon. At grabe yung mga blessing ng ating Panginoon na natanggap natin. Ngayon, meron na tayong 1.2 hectare permanent office of St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism po. At permado na po sa ating mahal na obispo, permado na po sa owner na ibigay na niya ang lupa para sa Diocese of Tagbilaran po. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, no? God is good all the time. Patuloy lang tayo, no? Binalikan, bro? Binalikan? Relax lang. No? Ganyan talaga ang buhay. No? Yung demonyo, lalabas, isa lang. At yung isang demonyo, babalik. Kasama na yung 7 demonyo. No? Grabe, no? So, kaya nga, may special catechism sa pamilya, bibigyan niya ng special catechism. Dahil yung spiritual warfare, hindi lang kami. Hindi kasama natin ang buong pamilya. Kung mag-isa lang, matagal tayo
Matapos, yung mga pasyente naming matagal, aabot ng 2 taon dahil walang family support po. At yung environment nila hindi maganda. So sa pagbalik niya doon, dudubli yung increase yung puot niya, hatred, anger, no? Negative emotion. So hindi makatulong, hindi healthy yung environment. So, yun ang rason bakit matagalan tayo. Meron ding occasional spirit, mga occasional lang madali, no? Isang exorcism lang, 3 exorcism wala. Doon yung indwelling hindi madali po. At alam nyo, kayo na nandito, kung yung sakit ninyo ay hindi natural, na kailan ba natin na hindi natural? Dahil yung doktor ay nalilito na. No? So, kaya gamitin nyo yung prayer of deliverance, sacramentals. And always go to the sacrament po. Yan lang. Huwag kayong magmadali po. Hindi po tayo magician. Uy. Huwag kayong magmadali. Kung nagmadali kayo, huwag na kayong pumunta dito. Please. Dahil hindi gusto ng Diyos kung tayo ay laging nagmamadali. May dumating dito, 11:00 na, at gusto nilang unahin sila. Hindi pwede yan. May nauna pa sa inyo. No? Oh. So, doon ay confession with Father Martin. Nandito na si Father Martin sa Picas. O, nasa Father Martin sa Picas. So, yun. So, sana hindi kayo magmadali kapag pupunta kayo dito, i-allocate nyo isang araw, no, para ma-receive nyo yung Sacrament of Confession, Anointing of the Sick, and then the Eucharist, no? Kasunod mga araw siguro, kung meron na tayong magandang chapel, araw-araw na tayo magmisa. No? Ibibigay namin sa inyo kompleto yung Sacrament of Confession, Anointing of the Sick, and then the Eucharist, no? So, sa mga may sakit ngayon na natural, receive the Eucharist. Araw-araw po. Because Eucharist is greater than me. Eucharist is greater than the doctor. Eucharist is greater than the Pope. It is God. It is the source of healing. So, sa mga may sakit ngayon, okay, magmadali, receive the source of healing. It is the Eucharist. Ya, kung hindi ka naman pagalingin ng Panginoon, huwag kang magtampo. Your will be done. Hindi yung will ko. Hindi yung will ng tao. Amen? So ngayon, mag-bless ako sa inyong mga religious items. By the way, ang proceeds sa religious items, mga kapatid, ay tinutulong natin sa mga scholars. At ngayon, nandito si Ate Jojo Idosma, nag-report sa akin, ang 18 seminary, nakagasto na pala tayo ng almost, beyond 1 million, 500,000 no, sa 18 seminarians, no? Almost 700,000 na yung nagastos, no? So, ang laki na pala, no? At salamat sa generosity ninyo dahil meron tayong mga pari sa sunod na mga araw na mga modernong mga pari, no, sa ating henerasyon ngayon. Amen? Sana po kayo na magpatuloy sa pag-pray sa mga sakit ninyo. Huwag na kayong pupunta sa mga albularyo, ha? Huwag na kayong pupunta sa mga okultista, spiritista, dahil hindi po galing sa Panginoon. Punta kayo sa pari natin. All priests are healers. Sunod natin yung pag-bless sa assault ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I pursue evil with the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through the sayers of the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, with the health of livers, giving soundness of body and soul, to all who use you, in whatever place you are sprinkled. May phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Amen. Ang salt ninyo ay holy and exorcised salt na po. Isunod natin yung tubig ninyo. You creature, water, God, water, I purge of evil in the name of God, the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature, water.
O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm, its homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the ring enemy, who baltiputan town, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a dewy sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you with the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the desirous power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, the Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world be far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard, fully to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that as you use this oil, which blessing your name may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy, yet it be a means of averting any kind of city from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Ang inyong olive oil, holy and exorcised oil. Sunod na to ang inyong incense, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, bell, all your religious items, Bible, handbook. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry wherever they is kept, and clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So, lahat ng mga sacramentals ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. At kung meron kayong i-share sa ministry po, from your heart, dahil yung team natin hindi na po sila nagtatrabaho, pwede kayo mag-share any amount para sa ministry po. Then maraming salamat po. At kung wala naman, ipagdasal niyo po kami. One Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be. Amen? O magsimula na tayo, ha? At kung may nag-relax lang po kayo. Okay? No. Papasok natin dyan sa deliverance room. Yun, pabalik-balik po yun. No, hindi madali. No? Yan ang trabaho namin. At kahapon, merong nurse pumunta dito. Dami ding demonyo. Sabi niya, Darwin, don't disturb us. Don't disturb us. No? Ha? You don't know us. No? So, namangha yung kanyang family members dahil hindi nila alakalahin na walking possessed nurse, no? Nung isang linggo, may doktor tayo, 31 years old. 300 demons po ang pumasok sa kanyang katawan, no?
Specialista, 31 years old, no? Sabi ni Edison, maganda, father, no? Si Edison ay single pa, no? Tinanong namin si Doc, single ka ba rin, Doc? Siya, oo, no? Bitaw. So, ang daming demonyo po at ang sakit ng kanyang kamay dito, hindi mahipo po. Pati yung likod niya, masakit daw. Pero sa awa ng Diyos, sa series of exorcism, 1 week sila dito. Sa series of exorcism po, nawala po lahat ng sakit ng kanyang kamay at sa kanyang likod. Amen? At sabi ko sa kanya, Doc, kahit once a semester ka lang pupunta dito para babalik ka na sa trabaho mo. Dahil ang plano niya, mag-retiro na siya, early retirement po. Dahil hindi niya naintindihan. 3 ng doktor nilapitan niya, wala pa ring improvement. Pero yung oil at tubig, hindi expensive. No? Tubig, hindi mahal, di ba? Pwede lang kukuha sa gripo natin. Yung olive oil, no? May presyo yung olive oil. Galing sa ibang bansa pa yon, di ba? Tuwang-tuwa po siya. At bumalik na po siya ngayon sa kanyang pagka-doktor, sa pag-practice na more than a month na po, hindi na siya nagtrabaho at hindi niya maintindihan yung sakit niya. Kaya pala, 300 yun. Doktor ha? Just imagine ha, doktor. No? Na-amaze nga sila lahat eh. Nandyan yung tatay niya, last week, yung nanay niya, yung mga kapatid niya. Tinutulungan talaga dahil isa sa mga requirements na mabuo yung buong pamilya po. At kung may mga misunderstanding, it will lead us to reconciliation and prayer to one another and blessing to one another. Amen? So mamaya lalabas ako, mag-solim muna ako for exorcism dahil may nakalinya po. And after that, lalabas ako mamaya, ibibigay ko po sa inyo yung sacrament of anointing of the sick. At dahil nakatanggap na po kayo ng katawan ni Kristo, hindi ko na ibibigay sa inyo yung anointing of the sick na. Okay? And then tatawagin yung mga pangalan ninyo ngayon. No, yung unang nalista po, may unang matawag. Father, no, panghuli kami, hindi panghuli ka din. Pasensya na po, no? Dahil we promote justice, no? Walang paunahan dito. Amen? Because we are loved by God, equal. The love of God is equal, no? Patas po yung pagmamahal sa ating lahat. So, let us continue to sacrifice, ha? O nandito na si Father Cross, nandito kasama natin. Magpakumpisal, okay? So, tatawagin na yung mga pangalan. Mayong palis pag-usab. Kinsay nagsuot og scapular nga plastic?